dito sa coke overdose issue, parang deadma lang ang Malacanang eh. Tinanong si Jose Claire Castro tungkol yan kung tatalima ba sila sa comprehensive report na hinihingi ni Senator Amy. Wala, hindi sinagot eh. Iba ang sagot ng Palace Press Briefer. Wala, deadma. Napunta sa fake police report. Doon nag-concentrate. Iba naman dito sa yung certain, yung talagang nangyari na is namatay sa coke overdose yung isang kababayan natin. Bakit ganun nangyari? Yun ang hinihingi ng taong bayan. So, pabayan na lang muna natin yung police report kung fake ba o hindi. Basta yung medical examiner's report, very certain na namatay sa coke overdose. Bakit nagkaganon? Maraming tanong. Yun ang dapat ipaliwanag. Ayaw nilang magpaliwanag. Kaya nararapat talaga, good news, itong sinabi ni Senator Amy na nag-initiate na si Senator Padilla at siya susuporta, magkakaroon ng Senate hearing yan. Hindi na sila Hindi na sila makakaano dahil baka na naman katulad nung kay PRRD na hindi sila mag-attend. Tingnan natin. Okay, magbasa muna tayo sa mga comments, ano? Yung ano, Ma'am Amy, please iparelease si Tatay Digong, looy na kaayos yan. I believe na, no? Lahat na pwedeng gawin ni Senator Amy ginagawa niya. And the same interview na nabanggit ni BP Sara na nag-apply ulit si Senator Amy sa ICC para mabisita si PRRD. Kasi hindi ka basta-basta makabisita eh. So I hope maaprobahan at napag-usapan ni PRRD at BP Sara tungkol kay Amy. Sabi daw ni PRRD na naniniwala si Tatay Digong natin na sincero si Senator Amy sa kanyang pakikipagkaibigan kay BP Sara. So, anyway, kanya-kanya tayo, no? May mga kasamaan tayong Duterte supporter na walang paniwala kay Senator Amy, manggagamit daw. Okay, wala tayong magawa niyan. Basta ako, napatunayan ko na sa obserbasyon ko lang, opinion ko, tunay ang pakikipagkaibigan o pagkakaibigan ni Senator Amy at BP Sara. Wala yung mangga. Nagtutulungan talaga sila. Beyond politics daw ang kanilang friendship. And I believe it. So, salamat. At meron tayong super ate ng Pangulo na nandyan na alalay ni BP Sara. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng maigi sa tribong Talandig ng Bukidnon. Ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ng livelihood assistance sa ngayon. Nagpapatanim ng sayote, saging lakatan, at pinaka-latest na patanim natin, Arabica coffee. So, panoorin nyo ang video na ito. Dito tayo ngayon sa Arabica Coffee Plantation. Ito si Arnel ang nagtanom. Ilang buwan na ito? 14 months. pa, sir. 14 months i-close up mo. 14 months. Mga ilang linggo pa bago mahinog ito. Close up. Mga Ugos pa, sir. Ugos. Maka-harvest na. Harvest na. Magkano ang kilo ng fresh berries? 70. Kung yung nabalatan na? Mga 600. Grabe. So, ilang punuan ito? Ipakita mo nga, Ross. Ilang punuan lahat itong? 2,000. Sino lang? Ito lang, 2,000. 2,000. Yan po. First harvest ito. May ibang tanim pa ba kayo na mas naunang naitanim? May iba pa diyan. Ilang taon na yung tanom? Ako'y 10 years. 10 years na? Matuta sa kuwan karon. 10 years. So, ang kinabuhi sa Arabica, mga ilang years na harvestan? May mga 20. 20. Pero mag-pruning ta. Pruning. Naikwan. So, ito ang Arabica coffee na well-known. Ang tawag dito, Mirayon coffee daw, ang well-known. Mirayon. Dalawang Arabica coffee ang well-known sa Pilipinas, Cordillera coffee at saka Mirayon. Dito sa Talakag, Bukidnon. Ito na. Ito na, sir. So, ang buyer ninyo, papunta na dito? Pag harvest May, punta dito sa... Ang buyer. Taga saan ang buyer? Taga Panantukan. Panantukan. Okay, so punta tayo sa iba pang saan pa yung ibang area?